Karanasan, panggagahasa. Karamihan sa mga ito'y nararanasan ng mga kababaihan na ang nais lamang ay maghangad ng kagalakan at pag-ibig sa iro. Ngunit bakit? Bakit kailangang humantong sa mga masasalimuot na alaala, masasakit na pasa, nakakatromang pagsalta? Sila ang ilaw ng tahanan, ang kaagapay sa paglunan tungo sa kinabukasan. Kapag ito ay pundido, paano na ang aking pangarap? Paano na kung isinumpang panata sa harap ng altar? Paano naagapan ang pagbuho ng tahanan? Paano? Bakit? Paano natin pipigilan ito? Paano ako makakawakas sa rehas na ito? Bakit? Bakit kailangan nilang maranasan ito? Bakit nyo ba ginagawa ito? Ating tunghayan ang munting palabas na gawa ng BSIT 3A. Meron ba kayong kamag-anak o kapamilya na biktima ng pang-aabuso ng kanilang mga asawa o kanilang karelasyon? Alam niyo ba na pwede niyo silang kasuhan sa Republic Act Number 9262? Ano nga ba ang VAUSI? According to Republic Act Number 9262, it is hereby declared that the state values the dignity of women and children and guarantees full respect for human rights. The state also recognizes the need to protect the family and its members, particularly women and children, from violence and threats to their personal safety and security. Ang VAUSI ay acts of series of acts the most likely to give rise to physical, sexual, psychological violence and economic abuse. Ang physical violence ay ang pananakit ng physical o pangbubugbog. Ang sexual violence ay rape, act of lasciviousness, kahit asawa mo pa ang gumagawa nito sa'yo. Ang psychological violence ay ang pagmumura, pagmamaltrato gamit ang pananalita. Ang economic abuse ay ang hindi pagsuporta financially sa asawa o sa anak. Ating tunghayan ang mga ilang insidente na may kinalaman sa VAUSI. Sa ating bansa, mahigit 37 ang naipasang batas at polisiya na tumitiyak at nagtataguyod sa karapatan at kagalingan ng mga kababaihan at bata. Ngunit, nagpapatuloy pa rin na dumaranas ng karahasan at pang-aabuso ang mga kababaihan sa Pilipinas, lalo na ang mga kababaihang nasa laylayan ng lipunan. Sa katunayan, ayon na rin sa estatistika mula sa gobyerno, may isang babaeng biktima ng rape kada 72 minuto, habang isa sa 4 na kababaihan ang makakaranas ng karahasan at pang-aabuso mula sa kanilang asawa o partner. Pinalala ng pandemyang COVID-19 ang vulnerabilidad ng mga kababaihan at bata sa karahasan at pang-aabuso, lalo noong may deklara ang Enhanced Community Quarantine o ECQ sa buong Luzon. Sa tala ng Philippine National Police, Women and Children Protection Center, may 4,030 kaso ng gender-based violence mula ika-15 ng Marso hanggang ika-31 ng Mayo noong panahon ng lockdown. Ito ay 57% mas mababa kumpara sa 9,200 at 72 na italang kaso noong nakaraang taon sa parehong panahon. Ngunit, ayon mismo sa PNP, hindi ito nangahulugang bumaba ang mga insidente ng gender-based violence dahil ang mga naitalang kaso ay kumakatawan lamang sa mga kasong naisampa sa pulis noong panahon ng ECQ. Maaring mas mataas pa ito dahil ang mga biktima ay nakakulong sa kanilang mga bahay kasama ang mga nang-aabuso. Ito ay isinabatas noong ika-8 ng Marso taong 2004 matapos ang isang dekadang pagsusulong ng mga kababaihang Pilipino. Layunin ng batas na tugunan ang laganap na karahasan at pang-aabuso sa kababaihan at kanilang mga anak. Ang violence against women and their children o ang pang-aabuso sa kababaihan at bata ay nagpapatungkol sa sinasadya at paulit-ulit na pang-aabuso sa babae at o sa kanyang mga anak
ng kanyang karelasyon o dating karelasyon, kasal man sila o hindi. Malinaw sa batas na ang vowsy ay isang pampublikong krimen o public crime. Kadalasan ay tinuturing na pribado o away pampamilya o mag-asawa lamang ang vowsy. Nilalayon ng batas na baguhin ang ganitong kalakaran upang hindi magamit ang relasyon o pamilya para itago ito. Sa ilalim ng batas, ang vowsy ay public crime at hindi dapat nireresolba sa pag-aareglo. Ang public crime ay isang uri ng pagkakasala na maaring ihain sa korte kahit na sinong tao na may personal na kaalaman sa mga detalye ng kaso, tulad ng personal na pagkakasaksi sa pananakit sa biktima at o ng kanyang mga anak. Kinikilala ng batas ang hindi pantay na relasyon sa pagitan ng lalaki at babae, kung saang kadalasang ang babae ang vulnerable sa karahasan at pang-aabuso. Dahil dito, sa ilalim ng batas, ang babae at o kanyang anak ang binibigyan ng karampatang proteksyon. Binibigyan din ng karampatang proteksyon ang anak ng biktima na menor de edad, lehitimo man o hindi, edad 18 pataas, kung saan ang bata ay walang kakayahang pangalagaan ang sarili dahil sa kapanusan ng pisikal, emosyonal o mental, at sinumang bata na nasa pangangalaga ng isang babae bukod sa kanyang biolohikal na anak. Ayon sa lahat ng mga pag-aaral na ginawa tungkol sa vowsy, mga kababaihan ang kadalasang sinasaktan at hindi kalalakihan. Mataas ang bilang ng mga kaso ng pang-aabuso sa kababaihan sa Pilipinas, kaya't kailangan ng mga kababaihan at ang kanilang mga anak ng proteksyon. Ang vowsy ay nakaugat sa mas mababang pagtingin ng lipunan sa kababaihan. Oh, mahal! Dito ka na pala. Pasok ka. Upo ka muna. Dala ako ng merienda. Hindi lagi naman. May sasabihin. Sasabihin mo. Mahal, sasabihin mo. Uy, kinakabahan ako. Mahal, Tumayo ka nga. Hindi, Mahal. Mahal, makinig ka. Mahal, matagal naman na tayo. Ito na siguro ang tamang panahon para makasalan kita. Ikaw pa rin pala ang hanap-hanap para kabab na kahit magpanggap di matatago na Mahal, William Mary. ang hanap-hanap para di nagbabago. Mahal, gusto kong matulog. Sasabi mo. Siguro may baka ng lalaki, no? Mahal, malilig yung mga anak natin. Bakit walang pagkain dito? Wala kang
kang binibigay na pera na pambili ng pagkain pero may pambili ka ng alak. Wala kang pakialam. Mahal, buntis ako. Wala akong pakialam. Wisit na buhay to. Kumadrona! Ano iyon? Nanganganak na po ang aming inang. Ay, mahabaging Diyos! Kumuha ka ng planggana at bimpo, dali! Ocho, Dora. Kaya mo yan. Diretso, Dora, iri! Kaya mo yan, ma. Dora. Kaya mo yan, ma. Iri lang! Iri, lakad! Malapit na, si Dora. Isa pa! Kaya mo yan, mahal. Kaya mo yan. Lumabas na. Atin namang tunghayan ang isang seminar na isinagawa ng Erasto Films na dinaluhan ng iba't ibang paaralan sa buong Pilipinas. Good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. Okay, welcome to our 2020 18-day campaign to end violence against women and children. This will be our topic for today. Wait, I will present my presentation. Can you see my presentation? Yes. Okay, you may off your camera and your mic. Okay, let's start. This is the day 1 of 2020 18-day campaign to end violence against women. The campaign, 18-day campaign to end vows supports the Philippines government goal of protecting the human rights of women and girls by upholding its commitment to address all forms of gender-based violence as enshrined in the 1987 Constitution by virtue of Republic Act 10398 or the Act declaring November 25 of every year as the National Consciousness Day for the elimination of VAUSI. Government agencies are mandated to raise awareness on the problem of violence and the elimination of all forms of violence against women and girls. In here, violence against women is one of the country's pervasive social problems, and various measures and mechanisms have been employed and implemented to address it. One of which is the 18-day campaign to end VAU, an advocacy campaign that is observed annually from November 25 to December 12 as mandated by Proclamation 1172 Series of 2006. And the campaign was further strengthened in 2008 when the United Nations Secretary General launched the Unite to End VAU campaign, which envisions a world free from all forms of violence against women and girls. For the UN, the vision can only be realized through meaningful actions and ongoing political commitments of national governments supported by adequate resources. So, here is the 2020 campaign theme and objectives. The 2020 campaign comes at a time when the country is reeling from the COVID-19 pandemic that aggravated underlying gender issues and affected marginalized and vulnerable sectors. Women may experience different forms of VAU while locked down in their homes, with the perpetrators with tension rising from uncertainties in health, security, and economic creating a perfect storm. The implementation of varying community quarantine measures also hindered victims to seek help, report the abuse,
and or escape their perpetrators due to the suspension of public transportation, strict orders to stay home and limited issuance of quarantine passes, sexual harassment, victim blaming, and several instances of online force of vow were also observed. The COVID-19 pandemic highlighted the challenge of strengthening the functionality of Barangay Baudés as the first line of responsive of survivors. It said that strengthening the functionality of Barangay Baudés because in every case of Bausi, the barangay is the first place you will go. Data from the LG's 2019 National Statistic Report on the functionality of Baudés reflect that only 19% of assessed barangays have reached the highest level of functionality. The Commission sees an opportunity to align this year's campaign towards strengthening local mechanism and building on the required competencies of barangay officials in responding to VOW or GBV-related situations. Therefore, this year's campaign highlights the role and essence of the barangay as part of a VOW-free community. In consonance with the recurring theme, VOW-free community starts with me. Yes, that's right. VOW-free community starts with me. Dapat nagsisimula sa ating sarili. Aside from capacitating VOW desk officers and other barangays official on how to handle VOW or GBC cases, that campaign reiterates everyone's commitment and contributions on ending VOW and calls on the general public to make a personal commitment to end violence against women and children. So, these are the aims of our campaign. Promote awareness of the forms of violence and girls' experience. Yes, tama, promote awareness. Kasi sabi nga nila, ligtas ang may alam. This will also provide information on laws protecting women and girls. If you don't know anything about laws protecting women and girls, you can learn here. You can take screenshots or record this session for your own sake. Future VOW-related services that people can access and avail. In this hour session, you can also learn what you can access and avail the future VOW-related services. Promote the strengthening of a prevention and response system on VOW. Here, we aim to promote and strengthen the response system on VOW, so help us. Gather public support for the campaign. Here, if you promote our team, for sure, in the future, more support from public. So, anybody here can tell me any things that can end violence against women and children? Can you at least give me one? Sir, for me is to be courageous. Don't be afraid to speak up for those lost their voice or dignity, sir, and be respect the woman and girls. Okay, thank you for that response, Ms. Kawilan. That's right. So, let me continue my presentation. There are 18 things that we can do to help end VOW. Women and girls, empower yourself. Know your rights and available courses of action in case these rights are violated. Yes, knowledge is important. So, you must also know what your rights and available courses of action. Kasi kapag hindi nyo alam ang action na gagawin nyo, kahit na-violate na ang rights nyo, wala ding silbi. Speak out and report to authorities in case your rights are violated. Yes, tama. Huwag kayong matakot magsalita o mag-report sa authority, lalo na sa barangay nyo dahil kakampi nyo sila at tutulungan nila kayo kung paano mag-process. Encourage others to fight for their rights.
Example, pag may nakikita kayong kapitbahay nyo na sinasaktan na ng asawa niya, pero takot itong magsalita o mag-report, puntahan nyo, kausapin nyo, encourage nyo sila na lumaban. For man or boy, respect women and girls in your home, workplace, and community. Yes, this is very important. Dapat respetuhin ng lalaki kahit saang lugar pa ito, kahit anong suot pa nito. Minsan, kadalasan ang rason ng mga lalaki kasi dahil nakakaakit yung mga suot ng mga babae. Pero kung may respeto sila, kahit gano'n ang suot, walang mangyayaring rape or anumang krimen. Join male groups promoting anti-vow efforts and participate in discussion to broaden your awareness on the advocacy. Yes, merong mga male groups or mga group chat promoting anti-vow efforts. Dito nila di-discuss yung mga strategy nila kung paano nila may promote yung vowsy. Enlighten or advise perpetrators to seek help and join the male anti-vow supporters. Dito dahil lumalaki na ang community ng mga nagpo-promote sa ng vowsy, madami na rin ang tumutulong. Government agencies. Equip yourself with trainings and capacity development sessions to improve service delivery for your clients. Dito, dapat, pag nag-attend ka ng mga trainings, ma-improve mo yung service ng delivery mo sa mga clients. At, for example, yung mga tao sa vowsy desk sa barangay hall, dumadaan sila sa mga trainings about vowsy, lahat, para makapag-provide sila ng good service sa clients. Develop monitoring and evaluation strategy to assess the service to your client supporters. Dito, nag-develop sila kung minomonitor nila lahat. Nililista nila para wala silang makalimutan at ma-assess nila yung clients. Let people know that you provide the services. We need to inform the public that there are government offices that they can turn to assist them towards healing and seeking justice. Yes, may mga ginagawa ang government para na malaman natin kung ano yung mga ino-offer nila. Example, pinupunta nila sa radio station, katulad na lang dito sa lugar natin, yung magandang tanghali mayor, doon madami tayong malalaman about services ng government. Barangay. Ensure that your barangay vow desk is functional. You can use the barangay vow desk handbook developed by PCW and the ILG with partner agencies to guide you on what to do. In this, just in case na wala yung mga tao nag-training about sa vowsy, meron naman vow desk handbook na dinevelop ng PCW at the LG para i-refer nila, pagbasean nila ito at masis pa rin nila yung client. Establish linkages with local and national government agencies, as well as other organizations near your barangay, where you can refer victims survivors of vow for need assistance which the barangay is not able to provide. Ito naman, kapag may nangyari sa isang barangay, tapos hindi available yung nasa vow desk dun sa barangay na pangyarihan, pwede nyong ipunta ito sa ibang barangay na may available na tao mag-assist. Pwede lang yun. Kasi nakalink naman yun bawat barangay eh. Promote harmonious family and community relationship in your barangay, which is grounded on mutual respect for human rights and take proactive steps to attain a vow-free community. Yes, ito tama to. Family and community relationship in your barangay. Kasi walang mangyayaring krimen kung lahat sa isang community o sa isang barangay ay may mutual respect. Private sector. Support the anti-vow efforts of the government and your immediate community. Dahil sa mga private sector natin,
nagbibigay ng mga tulong yan like financial support sa ating government. Establish your own action desk where employees and clients can go into case wow happens. Develop internal rules to proactively ensure that your workplace is wow free. And for the last, academe and training institution. Include concepts of vow and women's human rights in lesson plan, lessons guides of your teaching staff. Yes, kapag meron kayong kakilala o kayo pagbalak nyo maging future teacher, pwede nyo include yung VAUSI sa mga lesson plans nyo para maaga pa lang malaman na ng mga estudyante nyo kung gaano kahalaga ang may kaalaman about sa VAUSI. Continually conduct or spearhead anti-vow advocacies in your campus and if possible to your immediate community through extension programs. Yes, alam naman natin lahat na bawat college or bawat school, meron tayong mga organizations. Pwede niyong i-suggest ang VAUSI advocacies sa inyong sariling campus. Pwede nyo din gawin tong community through extension programs para kahit pumunta ka sa ibang lugar, mag-seminar kayo about sa VAUSI. And for the last one, set up committee on decorum and investigation where students and employees can seek help. Ito rin, pwede kayo magtayo ng organization para may matatakbuhan yung mga students and employees na kailangan ng tulong about sa VAUSI. Well, bago tayo magtapos, may mga nabalitaan ako na madaming mga single mom or kahit mga underage or mga teenager na kumakapit sa mga online foreigners para humingi ng pera para masustentuhan sila. Pero dahil sa mga foreigners na yan, nagbibigay ng pera, dun din mismo nagkakaroon ng mga VAUSI cases dahil syempre hindi naman magbibigay yung mga yan kung walang kapalit. Sample, syempre, kapalit katawan ng babae, ganyan. O kaya kapag nag-meet sila minsan, sasaktan, magkakaroon ng rape, dahil kahit ayaw ng babae, ipipilit ng foreigner na yan. Dahil sa poverty, kumakapit ang mga ilan sa foreigners. Sana may natutunan kayo. I-share nyo itong natutunan nyo sa ating Day 1 ng 2020, 18-day campaign to end VAUSI. Thank you. Thank you. Thank you po, sir. Sir, Yes po. paano po yan? Hindi ko na po kasi alam yung gagawin ko, sir. Kasi lagi ko po kasi nakikita yung mga magulang ko, lalo na yung stepfather ko na binubugbog yung nanay ko. Tapos, gulong-gulo na po kasi ako, sir, kung anong gagawin ko kasi awang-awa na ako sa nanay ko. Ano po pwede kong gawin para... Ganito ang pwede nyong gawin. Unang-una, pwede kayong lumapit sa inyong barangay. Ang inyong barangay, kapag na-process na inyong VAUSI complaint, bibigyan kayo kaagad ng BPO o Barangay Protection Order. Tatagal ito na hanggang 15 days. At kapag desidido na kayong kasuhan ang stepfather mo, after ng 15 days ng Barangay Protection Order nyo, pupunta na ito sa Temporary Protection Order. At kapag natapos ng... Sige, ano? paano po, sir, pag nag-report pa ako dun, sir, may babayaran po ba, sir? Ganun, kasi wala po akong pera, sir, eh. Wala, libre lang ang pag-file ng complaint dahil ito ay tulong ng government. Sige po, sir. Kaya, yun, pwede na kayong pumunta sa barangay ng mother mo para mag-file ng case against sa stepfather mo para hindi na maulit ang pangyayaring sa inyo. Sige po, sir. Maraming salamat po sa advice na ganun. At least ngayon, alam ko na po yung gagawin ko, sir. Sige, as much as possible, pumunta na kayo agad. Opo, sir. Maraming salamat po, sir. Sige, anytime. For additional knowledge po, sir, is para maiwasan yung pagkapi sa foreigner, na gaya na sinabi nyo kanina, dapat tayong magsumikap para yun nga, maiwasan yung foreigner is the key para lang magkaroon ng pera. Yun lang po. Well, tama ka dyan. Foreigner is a key. Pero yung iba kasi, hindi nila kayang gumawa ng paraan o diskarte para makapag-ipon ng ibang pera.
para sa kanilang gastusin o sa gastusin ng kanilang anak. Kaya minsan hindi din natin sila masisisi dahil na din sa ating gobyerno na hindi din naman sila nabibigyan ng trabaho kahit yung mga low low lang na job na puwede sa kanila. Pero meron naman mga action na like sa social media task force para makita yung mga kumakabit sa mga foreigner is a key. Sir, gusto ko lang Yes? magpatulong sa problema ko. Yung ex-boyfriend ko po kasi, ay nangyari sa amin. Pero hindi ko alam na na-record niya. Tapos ngayon, ginagawa niya yung dahilan para hindi ko siya hiwalayan. Ano pa yung dapat kong gawin? Unang-una, dapat wag mo nang balikan ang ganyang klaseng ex-boyfriend. Pangalawa, puwede niyo siyang kasuhan dahil bawal kuhanan ng sex tape ang isang karelasyon nang wala itong pahintulot. At maaari ka ring magsumbong sa ating mga awtoridad para mahuli ang ex-boyfriend mo at makulong ito. Yun ang mga puwede mong gawing action. Okay po, sir. Maraming salamat po. Sige, salamat din sa pagdulog ng iyong problema. Let's fight for the rights of women. Stop this violence against women and children. Stop violence against women and children. Help us to fight against VAUSI. Ang VAUSI ay nakakasira ng buhay. Huwag niyong subukan. Break this tradition. Stop the violence. Stop violations against women and children. Stop this violence. Real men don't hate girls. Stop violence against women and children. Break this tradition. Stop violence. Please help us fight violence against women and children. Stop violence against women and children. Please help us to fight against VAUSI. Please help us to fight against VAUSI. Ang VAUSI ay nakakasira ng buhay. Huwag niyong subukan. Break this tradition. Stop violence. Please help us to fight against VAUSI. Ang VAUSI ay nakakasira ng buhay. Huwag niyong subukan. Break this tradition. Stop the violence. Real men do not hurt or abuse their partners. We have to promote human solidarity, avoid indifference, and play a part with society in the solution of the problem, violence. It's not enough just to treat women well. We have to work and make sure all men treat women well. Every woman needs protection. Violence against women is so cruel. Women deserve to be treated as well-being. Every time we liberate women, we liberate a man. Violence against women isn't cultural, it's criminal. Equality cannot come eventually, it's something we must fight for now. Abuse is not okay. Say no to violence. Love is what we need! Help us to fight against VAUSI. Ang VAUSI ay nakakasira sa ating buhay. Huwag niyong subukan. Break this tradition. Together, we can change our culture for the better by ending violence against women and